magkapatid na. Nakasuhan ka pa, kinasuhan ka pa. Ibig sabihin kung ano, sagad sa buto ang kawalangyaan mo. 'Di ba, Boss Mark, okey lang 'yan. Kay Manong Chabit, libel lang naman, kaya niyang bayaran 'yan. Eh, kayang-kaya, 60,000 lang, eh, 'di ba, yung piyansa. Pero kapagka ito, eh, ano, napatunayang guilty, lalo pa ngayon mga Boss Chipamo, sir, ang gobyerno natin lahat pantay-pantay, patas-patas ho, mga bossing. Oh, yari kapagka yan na guilty, baka kulong talaga yan ang kahihinatnan ni Chavit Singson, mga kababayan. Uulitin ko ho, bakit natin ibina-vlog 'to? Kasi ang laging sinasabi ni Chavit Singson, mga bossing, ay siya ay pinapatahimik ng gobyerno at hindi daw ho siya tatahimik, mga kababayan, doon sa mga kaso-kasong ganyan ng gobyerno at hindi niya ihihinto yung pagsisiwalat daw. Ewan ko kung anong pagsisiwalat yung mga pinagsasasabi ni Chavit Singson. Hanggang ngayon wala pa naman akong nakitang isinisiwalat siya ng mga ebidensya laban sa Pangulo. Ang katotohanan po, mga bossing, ay ibang mga tao o mga pribadong tao ang nagkakaso sa kanya. Ayan o, basahin niyo sa 1PH. Sabi dito, iginiit ni dating Ilocos Sur Luis Chavit Singson na hindi umano mapapatahimik ng kanyang cyber libel case ang kanyang panawagan para imbestigahan sa umano'y anomalya ng flood control. Eh tapos kapatid niya naman pala at isisisi sa gobyerno. Abay gago ata yun ah. Sabi dito, sa kanyang pahayag, sinabi ni Singson na ang pag-aresto sa kanya ay hindi lamang usaping pribadong reklamo at tinawag niya itong badge of honor. Kinwestiyon din niya ang naging proseso ng pag-aresto at iginiit ang tunay na issue ay kung saan napunta ang pondo ng bayan at kung sino ang dapat managot. Panakip na lang niya yan eh. Di ba? Kagaya nung kagaya ni anak ni Loren Legarda. Matagal na panahon na pinapadalan po noong mga matagal nang pinapadalan noong mga sulat doon sa solar niya. Pero ini-ignore ho, mga kababayan. Ngayon, siguro pansin niya, nako, gobyerno na ni Bongbong Marcos ito. Ini-ignore ko yung Department of Energy. Makisali ako sa Cabral Files. Makisali ako doon sa ibang mga issue. Nakita niyo, pansin niyo po, si Solar Boy, talagang pinipilit po nakasali siya sa kada issue para mapagtakpan din mga kababayan, yun pong yung solar niya ngayon. Alam naman natin hindi lingid sa ating lahat na 24 billion ang gustong pabayaran po kay Solar Boy. Di po ba mga kababayan? Ganyan din yung kay Chavit. Itatakip niya na kesyo daw po siya ay kinakasuhan o na kesyo daw yung pagkaso sa kanya daw ng libel ay pagpapatahimik ng gobyerno. Kaya sabi niya, hindi ako mananahimik. Sandali lang, negosyo to. Hello, hello, good morning. It's 9 a.m. No. Yep. Is the owner there? No. Nandito, nagbablog. Nasa na tayo? Ngayon mga kababayan, nako, mukhang etong si Alan Petra Cayetano talagang wala na kapag-asa. Mukhang talagang sibak na ho mga bossing, tuluyan na po. Bakit? Biruin mo ba naman? Ikaw naman marinig mo ang presidente natin. Honorable members of the House of Representatives, Senate President Pro Tem Sherwin Gatchalian. Ikaw naman marinig mo yan na ganyan na ang sinisigaw at binibigkas ng Pangulo. Na kinikilala na po si Sherwin Gatchalian, Pro Tem. Di ba? Tapos yung mga land bank na mga pirmahin, etc. at kung ano-ano pa po. Wala na, na ho lahat mga kababayan, na kay Sherwin Gatchalian. At eto nga, ang sinasabi, yung pang-13, mga bossing, magdedesisyon sa Lunes.
Kasi sawang-sawa na daw doon sa ano. Kumbaga, talagang isisilyado na po, mga kababayan, na pagbotohan itong si Sherwin Gatchalian para talagang lehitimo, legit na siya ang maging Senate President. Kung hindi daw Lunes, dito sa loob ng susunod na linggo ho, mga kababayan. Kasi ngayon, alam natin, linggo ng gabi diyan sa Pilipinas. Sino kaya yon? Sino ang iniisip nyo, mga bossing? Ano? Sino ang iniisip nyo, mga kababayan, na posible na lumabas para bumoto at iboto bilang SP? Ito pong si Win Gatchalian. Ako tingin ko baka mga bilyar. Isa din yan, mga boss chief amo, sir. Ano po, kasi talagang tuluyan na silang isinama noong 18 Marites ho, mga kababayan, doon sa pangalan, no, na nakatanggap ng maleta. Baka mga bilyar yan. Kasi napapansin ko naman sa kanila, simulat sa pool pa lang naman, no, mga kababayan, ginagamit nilang pang hostage nga naman yung maleta-maleta. Di ba? Si Loren Legarda, tingnan nyo, ligtas. Bakit? Ligtas. Nandun, nanatili sa kanilang panig eh. Kaya nung una, nababanggit si Loren Legarda na nabigyan na ambunan ng maleta, pero di kalaunan po, binawi nila. Siguro, okay na to, silyado na to si Loren, magstay dito. Yung kay Villar, talagang tinutuloy-tuloy nung 18 Martes, mga kababayan, na nakatanggap daw po ng mga maleta. Isa pa na tinitingnan ko, si Boss Joel. May sabi-sabi ho, mga boss chief amo, sir, na si Boss Joel ay nakukonsensya doon sa mga pinaggagawa nung dating Senate President. Kaya, papanig dito para maging balanse yung Senado. Sino pa ang mga posible, mga kababayan? Si Cheese, nandun na. Bago matapos ang impeachment ni Sara, magiging 16 ang boto ng Senado. Kanina ho, nung nag-vlog tayo kaninang umaga, ang sinasabi nung abogado, kumbaga, is habang bumabawas daw po, mga boss chief amo, sir, habang bumabawas o nakukulong yung mga kapwa nila mga senador, yung 16 ay bumababa din daw ho yun. No, kaya 23 magiging 15 na lang daw po yan. Si Jinggoy, dahil si Jinggoy, 'di ba? Tapos sino pa ba? Like example, Boss Jewel, si Boss Jewel, si Boss Cheese, kapag ka mga na pinaaresto din yan, tsaka si etong si Marco Edle, uubos na. Baka ang ending po niyan, 12 na lang ang kailangan. Kasi nga, ang paliwanag doon, mga kababayan, sila ay PDL, no? Wala silang laya. So, ibig sabihin, tinatanggal yung mga karapatan nila, so dapat pati yung pagboto, tatanggalin din. Yun yung explanation po. Ma'am Princess Paris, shoutout po sa inyo. And good morning po, no? Tapos makikita mo, Peter, sumuko ka na. Napapaligiran ka na nila.